Nawa ang kapayapaan at ang kagalakan natin na nagpuri sa Panginoon ay sumating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang mabiyayang pagsasama-sama muli at tayo'y pinagbuklod ng Espiritu ng Diyos sa isang layunin. Luke chapter 7 verses 36 to 50. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan, umiiyak na binasa na niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Tugon ni Simon. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad pareho o kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal o magmamahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Niligon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo naman lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit, ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit, sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Mamayapa ka, pumayapa ka at umuwi ka na. These are the words coming from our Lord Jesus Christ na pwede nating pagbulay-bulayan, pinamagatang the Jesus way to forgive. It was an repentance as an expression of true faith. A woman who has a true faith. Father, we thank you and we bless your name. Sa oras na ito, patuloy nga po kayo na mangusap sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Hayaan namin na ang inyong dugo, Kristo Jesus, ang siyang lumukob sa lugar na ito. And even our hearts and mind. Kayo po ang siyang patuloy na manguna, maghari, at ang mensahe ay magamit naming kagalingan sa aming mga sakit na espiritual. And even, Lord, palakasin mo ang bawat isa. Makatanggap kami ng panibagong katuruan, panibagong pananaw so that we will be able to know you better and better and go deeper in your words. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan, kadakilaan sa pamamagitan ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. You know, sa New Testament, repentance, ito yung teaching ni John the Baptist. Ang sinasabi niyang turo niya, repent for the kingdom of God is at hand. Remember, sa New Testament, sa Book of John, makikita natin dito na si John the Baptist unang ipinanganak kaysa kay Kristo Jesus. At ito yung layunin niya talaga, the purpose of the life of John the Baptist, para sabihan ng mga tao, magsisi kayo sa inyong makasalanan kasi dumarating na ang paghahari ng Diyos, which is pointing to Jesus Christ. Now, what about the repentance in the New Testament?
These are the theme. What are the definition? Ano bang definition? Ang kahulugan nitong repentance. Repentance means realizing your sin. Nare-realize mo na yung ginagawa mo ay mali, kasalanan. That is the definition of repentance. Pangalawa, yung sinasabi nating hating sin. Di ba, noong araw naman, tuwan-tuwa tayo pag gumagawa tayo ng masama kasi wala naman nakakakita, hindi tayo napaparusahan, parang ganyan yung ating mga pananaw. So, yung mga bagay na ito, realizing your sin and hating your sin, nagpapatunay na tayo raw ay turning away from sin and turning to God. Di po ba? Pagka tayo lumalayo sa kasalanan, ang kasunod po nun, lumalapit na tayo sa presensya ng Diyos. And that is the book of theme of New Testament na ipinapangaral nitong si John the Baptist patungkol sa paparating na paghahari ng Diyos, which is Jesus Christ. Now, makikita natin dito, uulitin ko, ibubulay-bulayin natin yung story ng babae na to. Sa English version ng NIV, Luke chapter 7, verse 36 to 50. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. Una-una makikita natin, ang nag-invite dito, isang Pariseo po. Isang Pariseo na may katungkulan sa templo. In-invite si Jesus Christ and his team with his disciples, yung mga tagasunod niya, pumayag naman si Panginoong Jesucristo. Alam naman natin, di ba, yung mga Pariseo ng araw ay tinatrap lang talaga si Panginoong Jesucristo. But this one, Simon, the Pharisee, para meron siyang gustong ipatunayan kay Panginoong Jesucristo, in-invite niya, and Jesus came. Kaya tayo, pag in-invite tayo sa mga party-party, okay din naman. Kasi si Jesus Christ, kitang-kita natin ditong attitude, in-invite. Kahit na bagamat alam natin na yung tao hindi naman sincere mag-invite sa atin, in-invite tayo, go, just like Jesus Christ. Verse 37, a woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. Dalawang karakter makita natin. Simon, Pharisee, Jesus Christ, and the other one is a sinful woman. Pag tinignan natin istorya, bakit ganon? Markadong-markado itong babae na siya ay makasalanan. So consider natin na itong babae ito ay prostitute nung panahon nila because prostitute, yan yung talagang adultery, yung mga kasalanan ng araw, yan yung masyadong mainit ang mata ng mga tao. No? Pagka nakita nila isang babae na marikit, pusikit, ang mata, no? Maayos, kung ano-anong itsura, they will declare that a sinful woman. Kawawa naman itong babae. Siguro kada naglalakad siya sa barangay nila, sa lugar nila, no? Nahusgahan siya. Nako, nandiyan na naman yung mariposa, nandiyan na naman yung mababang uri, kalapating lipad ng lipad sa gabi, no? At sa umaga, hindi mo mahagilap. Ganyan yung mga turing sa babae, a sinful woman. At ang sumunod, so she came there with an alabaster jar of perfume. Remember, nung panahon ni Panginoong Jesucristo, kayo mga babae, hindi kayo po pwedeng ma-invite sa mga kalalakihan just like this, yung meal, dinner nito nila Panginoong Jesucristo. Bawal na bawal kayo, hindi kayo po pwedeng makihalubilo. And this woman, nag-gate crash talaga siya. Pumasok siya ron without hindrances sa buhay niya. Pinasok niya talaga, ginate crash niya. Naranasan niyo ba maging gate crasher sa party? Di ba ang sakit? Tapos mapapahiya ka dun sa sasabihin, ay, ba't nandito ka? Hindi ka invited dito, ba't nandito ka? Labas. Di ba ang sakit naman nun? Where is your invitation? Ngayon, usong-uso yung tinatawag na RSVP. Hindi ko maintindihan yung ibig sabihin RSVP na yan. No? Nauso lang ngayon, nung araw naman, verbally lang, pag na-invite ka, okay lang naman. Pumunta ka at hindi. Ngayon, yung RSVP, kailangan mo mag-reply. Tama, mali? You have to reply, RSVP, otherwise, yung bilang ng mga tao ng upuan ay hindi mababawas doon sa may advantage din naman talaga. But here nakita natin, gate crasher yung babae. 38 verse, as she stood behind him, meaning sa likuran ni Jesus Christ at his feet, weeping, umiiyak ng babae from the start. Paglapit niya sa likuran sa paanan ni Jesus Christ, nung araw kasi, ang mga table ng araw, mababa lang talaga siya. Hindi katulad ng mga table natin, may upuan. Nung araw, wala pong upuan, nakaupo sila sa hig, just like in the Middle East. At kapag umupo po sila, yung paa nila naka-recline talaga pa ganon. Nandito sa likod. Hindi pa pwede naka-Indian seat sila, bawal sa kanila. Kasi pag mabaho ang paa ng mga kakain doon, maaamoy nila. Kaya yung paa nila nakaganon sa likod. Middle East man din kasi ako, kaya alam ko yung maugali na. Sasampalin ka, pagka yung paa mo nakaganon, tapos andyan yung kainan nyo, kung mabaho nga naman ang paa mo, di maamoy ng mga kakain. Bawal sa kanila yung sasampalin kanila. Dito nakita natin yung position ni Jesus Christ, na-recline yung kanyang dalawang paa. Then, sabi rito, began to wet his feet with her tears. Nabasa po ng luha. Yung luha po ng babae rito, hindi lamang po konting iyak lang. Ha?
Ang sabi dito, nabasa. Ba't kailangan punasan ng kanyang buhok? Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Ang daming ginawa ng babae sa paanan ni Kristo Jesus. Now, nung makita ng Pharisees, verse 39, when the Pharisee who had invited Jesus saw this, he said to himself, kita niyo, nasabi lang sa kanyang sarili, parang naibulong lang ni Simon. Sabi niya, kung ang taong ito ay totoong propeta, di sinsanay, alam niya yung lumalapit na babae, umiiyak sa likuran niya, isang marumi, isang makasalanan na babae. Nakita niyo yung very degradable na doon sa babae, sinasabi nitong, a Pharisee, a woman that she is a sinner. Verse 40, nakikita natin talaga ang karakter ng Panginoong Kristo that He is a Son of God. Then, Jesus answered him. Sino ba makakaalam? Kayo nandiyan, magbulong-bulong ako, hindi ko maririnig, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ninyo. Pero si Jesus Christ po, talastas po niya. Why? Because Jesus knows our heart, our mind. Narinig niya, ang sabi niya, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher. Ang yabang pa ni Simon, ano? Sabi niya, ano po yun, guro? Verse 41, two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now, which of them will love him more? Dinaan ng Panginoong Kristo sa parable, no? 500 denarii versus 50 denarii. Now, tinanong niya ngayon si Simon. Sabi niya, sa palagay mo, pareho silang hindi pinagbayad ng utang, pinatawad pareho. Sino ngayon ang malaking pagmamahal na ibubuhos dun sa nagpautang? Ang sagot ni Simon, Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt. Siguro parang alanganin pa siya, pero yun ang totoo. Literally, yun nasa isip ni Simon. Ang sabi niya, yun talaga yung malaking pagmamahal. Kasi ang laki ng utang. Di ba tayo, pag ang laki ng utang natin, sinabi nung nagpautang sa atin, quit sa tayo, wag mo nang bayaran. Di ba, rejoice na rejoice tayo? Siguro yung maliit na inutang, sasabihin, sayang, dapat malaki na rin inutang ko para patas kaming dalawa. So dito makita natin, literally, ang sabi ni Jesus, you have judged correctly. Tama yung iyong sagot. Siguro pumapalakpak si Simon, no? Palakpak si Simon, yes. Then 44, then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? Ito ngayon yung crucial moments kay Simon. Do you see this woman? I came into your house, you did not give me any water for my feet because nung panahon nila, pagka ikaw ang host ng isang dinner o tinatawag natin na party, usually ang mga Hudyo, meron silang mga basin ng water doon sa pintuan. May tuwalya na nakaprepare doon. So that the visitors, yung mga invited na tao, pag pumasok doon, meron siyang alalay doon, may alipin siya doon, huhugasan ng paa. That was the culture of Israelites. Kaya dito, unang makikita natin, sabi ni Jesus, mula na dumating ako, wala kang ilang daan na tubig doon para hugasan ng paa ko eh. But she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Isa kagad ang puntos nakita natin. Kultura ng mga Israelita, pero yung babae, nag-gate crush nga siya eh. 45, you did not give me a kiss. Kiss sa kanila, it is a sign of respect. Sa Middle East din po, ganon. Pagka nagbabate, alam niyo po ako, nagtrabaho sa airport, araw-araw na lang po ginawa ng panahon. Doon ako nanatili. Yung mga kasama kong kwa 80, no? Araw-araw pa nagkita, Assalamualaikum, Ronaldo, salam, alhamdulillah. Halikan ka rito nun. Paano pag mga balbasarado sila, no? Tama? Pero it is a sign of respect. May humahalik pa sa akin sa noo, tsaka sa ilong. Sign of respect. Ibig sabihin, ang taas na respeto. Maaring tito kanila, lolo kanila. Ganyan sila sa mga Arabic. Same dito sa mga Israelita noong araw. May mga sign yun ng paggalang, respect. Ang sabi ni Panginoong Kristo, ikaw nga, hindi mo ako binigyan ng halik man lang eh. But this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. 46, you did not put oil on my head. Tatlo kagad yung puntos ni Simon. But she had poured perfume on my feet. Therefore, sabi ni Jesus, I tell you, her many sins have been forgiven as her great love has shown. So pag tinignan natin sa dalawang inihalimbawa ng Panginoong Kristo, yung babaeng makasalanan, siya yung malaking inutang, just like 500 denarii. While on the other hand, itong si Simon, 50 dinar lang. Kaya naman pala ganun lang ang pagtingin niya, pagmamahal niya. Just like us. Di ba, pagka ang mga bisita medyo low profile lang o hindi naman masyadong VIP sa atin, kung estimahin natin eh. Kakaiba doon sa VIP na darating sa ating okasyon. Aminin natin lahat yan.
Marami sa atin ganyan ang trato. Just like Simon, Pharisee. 48, then Jesus said to her, hinarap niya, no? 47, therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little. Then Jesus said to her, sa babae, hinarap niya yung babae. Sabi niya, your sins are forgiven. Nakita niyo, plural yung ginamit ng Panginoon. Pinatawad na ang marami mong mga kasalanan. Just like Jesus said. 49, ito yung problema. May other problem pa si Jesus Christ. The other guests, ibig sabihin, yung mga kasalo ni Panginoong Jesus na nandun sa table, ang sabi dito, began to say among themselves, sino ba ito na pati yung pagpapatawad ng kasalanan ay pinapangahasan? Nakita natin, how people judge. Alam niyo yung nahusgahan dito, hindi lang yung babae. Sino yung isang nahusgahan? Yung ating Panginoong Kristo. Dahil sa kanyang gesture, sa kanyang ginawa. Then Jesus said to the woman, kita niya, siguro kung tayo si Jesus, nasabihan tayo ng ganon, ano ba naman ito, pati naman yung handaan, pinipintasan, pati yung luto, yung kanin, hilaw, no? Nakikain ka na nga lang, ang dami mo mga pintas. No, kung ikaw si Jesus Kristo, siguro magagalit ka ron. Pero look at Jesus, what He did. Anong ginawa ni Jesus? Hinarap niya uli yung babae. Yung babae, hindi niya inalintana yung mga namimintas sa kanya. Pati ba naman yung kasalanan, pinapakialaman nito. Sino ba itong tao na ito? Parang tayo. Now, nakita natin, ang sabi ni Jesus sa verse 15, Jesus said to the woman, kanina ang sabi niya, your many sins are forgiven. Pangalawang sinabi ni Jesus, your faith has saved you. Go in peace. Pinauwi ng Panginoong Kristo, yung babae. Now, tingnan natin, let us observe. Upon Pharisee's invitation, true talaga na in-invite siya. But nakikita natin dito sa kwento, di ba? Hindi naman talaga malinis yung motibo. Right? Yung intention ng Pharisee, iba. But Jesus came, pumunta si Yesu Kristo. Alam niyo, sa gospel, pag inaral niyo talaga yung gospel, saan mang lugar nagpupunta ang Panginoong Kristo, may nangyayaring miracle. Hindi pwedeng walang mangyayaring miracle kung saan man magpunta ang Panginoong Jesus. Sa oras na ito, kung nandirito talaga sa palagay niyo ang presensya ng Diyos, there is always miracle in this congregation. Palakpakan natin si Jesus. Alam niyo po, yun yung maganda. Tayo nandito dahil kay Kristo Jesus, hindi sa pastor lang ninyo, hindi sa kung sino man. We are all gathered here because of Jesus Christ. Then miracle happened. Sabi dito, your faith has saved you. Marami kasing kaligtasan ang form, maraming uri, maraming hugis, maraming kahon, kulay. Ang salvation ng tao na naniwala kay Kristo Jesus, hindi lang yun. Eternal life. Dito nakita natin, your faith has saved you, go in peace. Umuwi ka na, pumayapa ka. Given the fact, makikita natin, ba't ganun ang sabi ni Jesus Christ? Kitang-kita natin, itong babae na ito, wala po siyang kapayapaan. Bakit sinabi ng Panginoon, go in peace? Because there is no peace inside their hearts. Sa buhay niya, maaring maging pamilya niya, inabandon na siya, no? Binubuli siya ng kung sino man makakita sa kanya. But when he encountered Jesus Christ, ang sinabi ni Jesus Christ, go in peace. The Pharisee wondered, ito ngayon nangyari, di ba? Sabi lang, ba't di alam niyo ng guro na kung itong babae ito na silikuran niya ay isang makasalanan? The Lord discerned. Na-discern naman niya kung ano ibig sabihin. Nag-parable ngayon siya, yung 500 denarii versus 50 denarii. In effect, anong epekto nito? What is the effect? Pag tinignan natin, the Lord said, yung makikita natin, isa-isang nilagay ko dyan, see this woman, look at you. Ano ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo? Di ba ang laking diferensya yung dalawa? Nung babae tsaka ikaw, Simon. O, pag nilevel natin yung sarili natin, aba, para pala ako yung babae. Or else, para pala ako si Simon. Ang laki ng diferensya. Isang mapanghusga, isang humihingi ng tawad sa Panginoong Kristo. And you can place yourself. Sino ka doon sa dalawa na yon? Sabi rito, daughter, your sins are forgiven. Totoo naman talaga. Sino pwede magpatawad doon sa babae? Yung mga Pariseo nga, siguro punta siya ng punta sa templo, sinisipa siya palabas lagi. Hindi ka pwede rito, marumi ka, outcast ka rito, doon ka, tsugi. No? Maring miyembro sila dati, itong babae ito, miyembro ng templo, tiniwalag kasi nga makasalanan ang turing sa kanya. Pero dito makikita natin, daughter, tinawag na anak. No? Daughter, your sins are forgiven. Because she was cast out,
buong buhay niya, naghanap buhay siya sa tingin ng marami, makasalanan, marami yung kanyang ginagawa, pero si Jesus tinawag siyang anak. Alam niyo, lahat tayo kapag lumalapit tayo sa Panginoon with sincere heart, tatawagin din tayong anak, pinatawad ka sa lahat ng mga kasalanan mo. The people in the table wondered, nagtaka talaga sila. Bakit pati yung pagpapatawad pinapangasan ito? Again, anong sabi ng Lord doon sa babae? Your faith has saved you, go in peace. Tingnan natin, what did the woman know about herself? Dito sa kwento. Di ba kitang-kita natin? The only thing that woman, she know herself that she was a sinner. Makasalanan talaga siya, kaya nga si Jesus ang hinahanap niya. Walang ibang pwede siyang hanapin na. Sa buong buhay niya talaga, she needs Jesus Christ. Lahat po tayo na-experience natin yan. There was a point in time sa buhay natin, mga kapatid, nandoon ka sa isang sitwasyon na parang wala na, dead end na sa buhay mo. Pero di ba merong napasaisip sa iyo ang Panginoon? You need Jesus. And the only thing that we come to Jesus, He will forgive. Lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng uri na meron tayong karumihan, kayang-kaya niya pong patawarin. Just like accept to yourself, I am a sinner. Itong babae na ito, tinanggap niya, alam ko, makasalanan ako. And what about what she know about Jesus Christ? She know about Jesus Christ? Jesus was holy and could forgive. Bakit ka naman pupunta sa isang tao na alam mo namang hindi ka patatawarin at wala kang makukuhang ganansya sa tao, di ba? Right? Lahat tayo, naghahanap tayo ng benefits. Lagi meron tayong kabig, hindi yung palabas. Pero dito nakita natin, panalong-panalo yung babae. Because alam niya sa puso at isipan niya, si Jesus ay holy, nagpapatawad ng maraming kasalanan. Pangalawa, why did she gate crash? Bakit siya nag-gate crash? Desperado na siya, pastor eh. Desperada. Right? To the point, the last resort niya talaga si Jesus Christ. Maraming karakter sa Bible, last resort nila si Jesus Christ. You know, yung gate crasher ka, napakalaking pader na gigibain mo ron, ha? Ito ginabaan ng babae, hindi naging hindrance sa kanya yon para pasukin siya, makalapit lang siya kay Jesus Christ. Ano sabi rito? The lady, she was desperate for God's presence. Because in her life, sa buong buhay niya, wala siyang naranasan kundi rejection, judgment. But this time, lumapit siya kay Panginoong Kristo because she wants to get near to the presence of our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin si Jesus. So ano naman symbolic noon? Why did she come at the back of feet of Jesus Christ? Right? Lahat ng tao kapag lumalapit, lumulod sa harapan natin, it was a sign of humility. Sign of humble your heart. It was an expressive, no? Yung ginawa ng babae, malaki yung utang niya, malaking kasalanan niya, kaya napakalaki ng dinala niya kay Kristo Jesus. How did she express her love to Jesus? Ang dami niyang binitbit, ha? Totoo. Tayo, ano bang dinadala natin sa paanan ni Kristo Jesus? Just like meron tayo nga naman nito, sineselebrate natin every first Sunday of the month. Ano nga ba talaga yung mga binibitbit natin, dinadala natin sa paanan ng Panginoong Kristo? Eto lang muna, dadaling ko kay Lord. Konti lang muna. Sa next week na uli, Lord, yung iba. Is it right? Ina-partial natin, in-installment natin yung mga dinadala natin sa paanan ni Kristo Jesus. But here, kumbaga sa yung mga gambler, di ba, sabi, todo na, pati patot panglo. Todo na talaga, wala siyang itinira. No? Lahat, nagbitbit pa siya ng something that is offering para kay Jesus Christ. Now, kapag kinumpare natin, let us compare and contrast sa sitwasyon ng babae noong former siya ay prostitute at ngayon nandito siya kay Jesus Christ. Tingnan nyo, there was a transformation, there was a changes sa babae ito. Siguro, pag tingnan natin yung contrast and comparing her situation at the Lord's feet with her former possession, number one, tingnan natin yung mata. Kaya sabi ko kanina, yung mga babae, tingnan nyo yung katabi nyo kung marikit ba yung mata o mapungay ba yung mata. Tingnan nyo yung katabi nyo. Seductive ba? No? Tingnan yung babae rito. Compare natin, i-contrast between yung former situation niya, yung profession niya as a prostitute, now that she was in the presence of the Lord Jesus Christ, siguro makita natin yung eyes niya, very seductive noon. Pero ngayon nandito siya kay Jesus Christ, she was all tears. Right? It is a sign of repentance. Umiiyak talaga siya.
Yung kanyang mata. Pangalawa, yung kanyang mukha. Siguro napakaganda nitong babae na to. Alam naman natin mga araw, Israelita magaganda eh. Para sila mga birhen, no? From paint to redness. Ibig sabihin, nakikita talaga dito sa babae yung totoong sinseridad niyang nagsisisi siya sa kasalanan niya at Panginoon, patawarin mo ako. Hindi man literal na sinabi ng babae. Nakita natin, what did she act according doon sa kanyang daladala? And pangatlo, yung hair. Alam niyo yung mga babae nung araw, napaka-importante sa Middle East niyan. Nung araw, mahaba buhok nila, inaano nila yan eh. Pinupusod nila. From object of vanity. Ibig sabihin, yung buhay niya, yung buhok niya, pangalakal niya sa mga lalaki yun eh, di ba? Right? Yung mga prostitute, pag mahaba buhok, kung minsan nga dito sa atin eh, makikita mo minsan gabi, no? Ang haba ng hair, tapos may kulay pa, no? Pagka tinignan mo naman gano'n, uy, ladyboy pala. Akala mo babaeng babae. Yung buhok, nakakaengganyo talaga. And this was the object of vanity, mga kapatid. Walang kabuluhan pagdating sa paningin ng Panginoon. It was a rag. Putik, maruming basahan lang yan. Pero dinala niya yung buhok niya, pinampunas niya sa paanan ni Kristo Jesus. Nabasa ng kanyang luha. Nakita niyo yung kaibahan? How do we compare? Are we still in vanity or we are now in serving the Lord? Just like the lady, the woman here. Pag tinin natin, what do we have to overcome to get near to the Lord? What did she bring to the Lord? Ano yung dinala niya kaya? Una-una makita natin, sins. Lahat ng kasalanan na meron siya, sabi ko kanina, tinodo niya talaga lahat ito. And all her sins were forgiven. Pangalawa, anong dinala niya? You know yung alabaster flask. It was a very expensive ointment noong panahon nila. Sinasabi nila, pag kinuwenta nila ito, yung merong mga ganitong uri ng pabango, ginagamit kasi ito sa isang taong namatay, lalo pag mahal mo, ibinubuhos nila yan doon para hindi mangamoy. Yun yung purpose niyan. Now, para ang wages dito, 1 year wages ng isang naghahanap buhay. Ganyan po kamahal yan. Kaya importante sa kanila. But here, makikita natin, dinala niya lahat doon kay Panginoong Yesus. Ano sa kanya itong mga pabango na ito? It was a tool of trade, mga kapatid. Parang nakikipag-bargain ka sa Panginoon, tinrade niya yung pinakamahalagang bagay sa buhay niya, tool of trade, mark of vanity, associated with her former life. Pag nagre-repent tayo, ang dinadala natin yung buong buhay po natin, buong pagkatao natin. Hindi yung sinasabi mo, nagsisisi ako. Repentance means pagtalikod, paglayo sa kasalanan. And the power of sin does not anymore na magpa-power, mag-overpower sa atin. Wala na siyang kapangyarihan. That is what happened to this lady. Inoffer niya ito. No? Inoffer niya kay Jesus Christ lahat ng meron siya. Siguro sa paghahanap buhay niyang prostitute, ito yung naipon niya. Maraming sinabi niya, kapag ako namatay, ito ang ibubuhos sa aking bangkay. Pero anong nangyari? Ibinuhos po niya sa paanan ni Kristo Jesus. If we compare, doon kay Simon, napakalayo po. So ano nakuha? Anong nakita ng babae nito? What assurances did the woman she received from the Lord? Napakaganda. Things of forgiveness and peace. Ang isang tao na mananampalataya kapag meron nito, kapatid, isa ka sa pinakamapalad na tao sa balat ng lupa. Hindi lahat ng tao meron nito, katulad ng babaeng ito. Sa buong buhay niya, lumapit siya kay Kristo Jesus. At ito yung nakita niya. Ito yung natamo niya. Pinatawad siya at pinayapa siya. Bakit siya pinauwi? Nakita natin. Because you know Jesus Christ, yung Jesusness natin. Si Jesus makapamilya talaga eh. Pinauwi niya itong babae because buong buhay niya, itinakwil siya ng kanyang pamilya. Hindi man natin nakita rito yung detalye, no? Pero yun talaga, makikita natin. Kawawa naman itong babae. Hinusgahan pa. Pero ang Panginoong Jesus, tinanggap siya, in-appreciate what the woman did to him, yung ginawa kay Kristo Jesus. Para kay Panginoon, napakalaki yun, di ba? Para siyang nakautang ng 500 dinar. Because her love towards to Jesus, ganun po kalaki. While on the other hand, Simon Pharisee, parang tayo, maliit lang naman yung kasalanan ko, pastor eh. Hindi naman katulad niya. Di ba? Maliit, malaking kasalanan, pareho yan sa Panginoong Kristo. Ang importante sa atin, we will come. Turning away from sin, going in the presence of the Lord Jesus Christ. How do we become like Simon Pharisee? Sige nga po, iiwanan ko sa inyo sa umagang ito.
before we partake sa ating mga elements. How do we become like Simon the Pharisee? Or like the other guest? Or like the woman dito sa kwento na ating tinalakay? Kayo ang mamimili. Ako yung babae. Ako yung si Pharisee yung Simon. Ako yung mga guest. Lahat tayo, may katulad dito sa istorya nito. How many years na hanggang ngayon pinag-aaralan natin, pinag-uusapan natin itong babae. Unknowingly, walang pangalan. Pero nakita natin, yung gesture na ginawa niya, lumapit siya sa paanan ng Panginoong Kristo and she brings lahat ng meron siya, ibinuhos niya sa paanan ni Kristo Jesus. How about all of us? Pagbulay-bulayan natin kung ano yung mga praktikalidad na pwedeng aplikasyon sa mga pamumuhay natin. Sa oras na ito, I would like to invite you to bow your heads and close your eyes as we partake sa mga elements ng bread and juice. Father, we thank you. We bless your name. Tunay nga po, Panginoon, na sa buong buhay namin, sa inyo lang po namin nakakamit yung tunay na kapatawaran at kapayapaan na pwede po namin maranasan, na pwede niyong maipadama sa amin. Lord Jesus, salamat po. Without dying on the cross, as we partake sa mga element na to, symbolizes the death of the cross of our Lord Jesus Christ and the resurrection. Yung kayo ay nabuhay na muli. Nawa, every time that we partake, sa tinapay at sa juice, simbolo ng iyong dugo. Lagi namin maaalala, Lord, bakit ginagawa namin ito? So that we will be able to remember, reminisce, ano po yung ginawa nyo para sa bawat isa. At yun yung napakalaking biyaya, pagpapala po, na tinanggap namin, that every time we partake, inaalala namin ang iyong kamatayan at ang iyong muling pagkabuhay. Salamat po sa mensahe na pwede po namin kapulutan ng napakalaking mensahe, praktikalidad sa pamumuhay, sa araw-araw, at naniniwala po kami sa tulong ng banal na Espiritu na kami pinatawad nyo ng lubusan at mamuhay kami ng may kapayapaan ayon sa inyong kalooban. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at kapatawaran. In Jesus' mighty name we pray. Amen.